Ako nga pala si Angela, simpleng babae na nakatira sa malayong probinsya ng Quezon. Simpleng pamumuhay, tumutulong sa mga pananim sa aking mga magulang. Pero lahat ng ito ay nagbago mula nang dumating sa buhay ko si David. Halina at ating pakinggan ang aking kwento. Tahimik ang buong executive floor ng Ramirez Construction Empire. Sa loob ng opisina, nakaupo si David Ramirez sa harap ng floor-to-ceiling window habang danaw ang buong lungsod ng Makati. Sa taas ng kanyang tagumpay, walang hindi niya kayang bilhin, maliban sa isang bagay na hindi pa rin niya matagpuan, ang tunay na pag-ibig. Mula sa bulsa ng slacks niya, inilabas niya ang cellphone at pinindot ang speed dial. Luis, akit ka sa opisina ko. Urgent. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pintuan, 8:30s, naka-corporate attire at may hawak na clipboard ang pumasok. Si Luis Vergara, matagal ng executive assistant ni David at tapat sa trabaho at tiwala. Sir, ano pong kailangan nyo? Ani Luis. Tumayo si David mula sa kanyang swivel chair at lumakad palapit sa mesa. May seryosong tensyon sa mukha niya habang pinagmamasdan si Luis. Luis, pagod na ako. Sa trabaho po ba, sir? Pwede tayong mag-book ng bakasyon nyo, sir, kahit saan. Umiling si David. Hindi trabaho ang nakakapagod. Ang paulit-ulit ng pagkukunwari sa harap ng mga tao na gusto lang ako dahil sa apelyido ko. Yun ang nakakasakal. Napakuyom ng kamao si David, tila hirap na hirap sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Alam mong pilit akong pinakakasal sa anak ni Armando Ferrer, si Monica. Pero ayokong pakasalan yung babaeng yun. Hindi niyo po ba talaga gusto si Monica, sir? Maganda naman siya, mayaman, may koneksyon ng pamilya. Nagtatakang tanong ni Luis. Maganda nga, pero masyadong maingay. Masyadong peke. Hindi totoo. Walang puso. Tahimik si Luis. Hinayaan niyang magsalita ang kanyang amo. Kaya may plano ako. Magpapanggap akong mahirap at lumpo. Magtatago ako sa isang malayong probinsya. Wala akong balak sumunod sa gusto ng pamilya ko. Sir? Walang sir. I am serious, Luis. Ayusin mo ang lahat. Gagamitin ko pa rin ang pangalang David, pero walang Ramirez. No surname. Walang koneksyon sa kumpanya. Gagamitin niyo pa rin ang David? Hindi po ba delikado? I don't care. Kahit pangalan ko pa. Kung walang apelyido, walang makakahalata. At kahit may makakaalam, gusto kong makita kung kaya pa rin nila akong mahalin. Kahit ganito. Huminto siya saka naupong muli sa gilid ng mesa. Sa pagkakataong iyon, tumitig siya kay Luis ng diretsyo. Gumawa ka ng mga dokumento. Birth certificate. Medical record. Lahat dapat nagpapakita na hindi ako makalakad. Gumawa ka ng bagong health record. I want to be seen as a disabled man living in poverty. Pepekehin po natin, sir. Peking dokumento, pero totoong layunin. Gusto kong malaman kung may taong makikita ako bilang tao, hindi bilang CEO. Nag-aalalang tinignan ni Luis ang boss. Paano po ang bahay at ang kagamitan nyo? Maghanap ka ng lumang bahay sa liblib na lugar. Yung parang tagpi-tagping kahoy at yero lang. Walang internet at TV. Walang aircon. At higit sa lahat, walang may alam kung sino ako. Paano naman po ang wheelchair? Kailangan ko magmukhang matagal nang may kapansanan. Bumili ka ng second hand, kalawangin, magtagpi. Gusto kong maramdaman kung paano mamuhay bilang tao na walang kahit na ano. Tumango si Luis. Bakas sa mukha niya ang pagkalito, pero hindi rin matatakasan ang respeto sa amo. Copy, sir. Asikasuhin ko po agad.
Tugon ni Luis. Good. At isa pa, walang makakaalam nito. Kahit mga kapamilya ko. Kahit si Armando Ferrer. Yes sir, ako pong bahala. 4 na araw ang nakalipas. Maagang bumalik si Luis sa opisina. May daladalang envelope, USB, at isang itim na eco bag. Boss, ito na ang lahat. Ani Luis. Inilatag niya sa mesa ang mga dokumento. My birth certificate, barangay clearance, medical certificate na may diagnosis ng spinal injury due to vehicular accident. Pinangalanan lang kay David. Walang apelyido. Tinanggal ko lahat ng identifier. Dagdag ni Luis. Inilabas niya din ang larawan ng isang maliit na bahay, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid. Nasa isang maliit na isla sa Quezon, may 100 metro ang layo sa kabihasnan. Ito po yung bahay. Walang kuryente sa gabi. May poso lang. Tapos ito naman po ang wheelchair. Binili ko po sa junk shop sa Rizal. Medyo kalawangin pero gumagana. At pinakita ang mga larawan na titirhan niya. Perfect. Kailan ako pwedeng lumipat? Anytime sir. Na-deliver ko na po ang ilang lumang damit. Walang logo, walang brand at lahat plain. Tumango si David. Tinignan niya ang mga dokumento, saka inabot ang envelope. Magaling Luis. Bilang pasasalamat, mag-leave ka ng 1 linggo. Pumunta ka ng Japan. O kahit saan. Bahala ka. Sir, di na po kailangan. Nag-aalangang sabi ni Luis. Luis, 1 linggong tahimik. Ayoko nang may bantay o kakampi. Gusto ko mag-isa. Buong buo. Bahagyang natawa si Luis at umiling. Mukhang hindi vacation ang trip nyo, sir. Mahinang sabi ni Luis. Hindi nga. Ito ang reality show na hindi scripted. Let's see kung may tunay pang nagmamahal sa taong tulad ko. Mainit ang unang araw nang unang tumapak si David sa lupa ng Sitio Rosario, isang maliit, liblib na baryo sa baybayin ng Quezon. Ang kanyang simpleng barong-barong ay nakatayo sa tabi ng masukal na kagubatan. Ilang daang metro ang layo sa kalsadang dinaraanan ng tricycle. Ang duyan na gawa sa lumang lambat ay marahang gumagalaw sa ihip ng hangin, habang ang kalawangin niyang wheelchair ay nakatabi lang sa pinto. Nakatutok ang sikat ng araw, halos magliyab ang lupa. Nangingintab sa pawis ang leeg ni David habang tinutulak ang luma at kalog na wheelchair papunta sa gilid ng kalsada, kung saan niya inilalako ang kanyang panindang prutas at gulay. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt at itim na shorts. May sombrero sa ulo at maliit na basket sa gilid ng wheelchair kung saan nakapatong ang mga pinya, kamatis, saging at ilang talong. Galing ang mga iyon sa baryo mismo. Pinagpalit niya sa kaunting pera mula sa panimulang ipon na tinabi niya bago pa siya umalis sa Maynila. Napansin niyang nilalayuan siya ng mga dumadaan. Ang ibang tao ay diretsyong umiiwas sa kanyang pwesto. Ang ilan ay napapailing. Mailan pa ngang nagtatakip ng ilong, waring iniiwasang lumapit. Ay, ayan na naman yung lumpo na yan. Baka may sakit yan. Bulong ng isang matandang babae sa kasama nito habang dumaraan. Bakit pa pinayagang tumira yan dito? Baka mamalimos lang yan sa huli. Ani pa ng isa. Narinig lahat ni David. Hindi niya ipinakitang nasasaktan, pero sa loob-loob niya ay tila dahan-dahang binabaklas ang balat ng kanyang loob. Isang realisasyon na hindi kayang bilhin ng kahit na anong kayamanan. Ang maramdaman kung paano maging wala. Walang respeto, walang halaga. Ito ang gusto mo, di ba? Ngayon, lasapin mo. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Araw-araw, tinulak niya ang wheelchair mula sa barong-barong hanggang sa palengke at pabalik.
daladala ang kaunting gulay na mabebenta. Minsan, isang customer lang ang bumibili. Minsan, wala. Pero patuloy lang siya. Hanggang isang araw, habang tirik ang araw at halos uminit ang hangin sa paligid, isang grupo ng 3 lalaki ang lumapit sa kanyang pwesto. Hoy, ikaw! Sigaw ng lalaking matangkad. May tattoo sa braso at nakasombrero rin. Anong ginagawa mo sa lupang to, ha? Nagbebenta lang po ako. Hindi po ba pwede rito? Tumayo si David sa kanyang wheelchair pero agad siyang pinandilatan ng isa pang lalaki. Lupa ito ni Don Pedro. Hindi pwedeng tambayan ang katulad mong hampas lupa. Lalo na at ganyan ka. Sabay turo sa wheelchair niya. Isang tadyak ang binigay ng isa sa basket ng prutas. Nagkalat sa putikan ang mga pinya, kalabasa at saging. May ilang nadurog, may ilang tinapakan. Wala kang karapatang umupa o manirahan dito. Baka may sakit ka pa. Bakit hindi ka pa lumayas? Hindi na nakatiis si David. Niyakap niya ang natitirang prutas sa gilid niya. Kahit nanginginig ang katawan at pakiramdam niya, matatalo siya. Pinilit niyang magsalita. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako nanlilimos. Nagtatrabaho ako kahit ganito. Trabaho? Tinatapunan mo lang ng dumi ang lugar na to. Saka tignan mo nga itsura mo. Mukha kang salot sa lugar na to. Sigaw ng isa at sinipa ang gulong ng wheelchair ni David. Napaatras siya at halos mapahiga. Pagangat ng ulo ni David, muling humampas sa kanya ang katotohanan. Wala siyang halaga sa mata ng karamihan kapag wala siyang apelyido, kapangyarihan o kayamanan. Tama na. Bulong niya habang pinipigilan ng sarili na lumaban sa mga lalaki. Ngunit bago pa siya makapagsalita pang muli, may boses ng babae ang sumigaw. Hoy! Tigilan niyo yan! Napalingon ang lahat. Mula sa kabilang kalsada, may lumapit na babae. Nakasuot ng lumang bestida, may suot na straw hat, at bitbit ang basket ng gulay. Pawisan siya, pero matalim ang mga mata habang lumalapit sa grupo. Anong karapatan yung bastusin ng taong yan, ha? May sakit man siya o wala. May karapatan pa rin siya. Wala ka namang pakialam, Angela. Sagot ng lalaking may tattoo. Lupa to ng amo namin. Ano ngayon? Hindi ibig sabihin na may nagmamay-ari ng lupa ay pwede niyo lang apihin ang mga mahihina. Tumayo si Angela sa pagitan ni David at ng mga lalaki. Itinulak niya palayo ang lalaking nasa harapan. Umalis kayo! Bago pa ako magsumbong sa barangay. Puwisit! Napakatsismosang babae. Ani ng isa at pinitik ang ilong. Ngunit napaatras ang mga lalaki nang makita ang mga nakatinging tao sa paligid. May ilan nang nanonood, mga tendera at tricycle driver na nakikiramdam. Naisip ng mga lalaki na baka nga mapahamak sila. Sa susunod, lumayas ka rito. At ikaw, Angela, baka ikaw ang sunod. Huling sigaw ng isa habang paalis. Naiwan si Angela na nakatayo sa harap ni David. Napaluhod siya at tinulungan si David na pulutin ang mga nalaglag na prutas. Pasensya ka na ha. Mga wala talagang modo mga yon. Matagal na silang ganyan sa mga bago sa baryo. Hindi agad nakapagsalita si David. Parang nabingi siya sa kabaitan ng babae. Ngayon lang may taong tumayo para sa kanya, ng buong tapang. Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Salamat. Angela. Angela po ang pangalan ko. David. Bahagyang ngumiti si Angela habang iniaabot ang saging na bahagyang nabiyak. Hindi ko kayo kilala, David. Pero hindi ko rin kailanman hahayaan na apihin ng mga tao na wala namang ginagawang masama. Tinitigan ni David ang babae. Ang mga mata nito may tapang pero may lambing. Mula sa pagyuko at pagtulong niya, ramdam niyang totoo ito. Walang halong pamumuna. Walang interes sa estado niya.
Sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang plano, ngayon lang may nararamdaman si David na kaunting liwanag sa kanyang gabi. Maraming salamat, Angela. Wala ayon. Tara, tulungan na kitang ayusin yung mga paninda mo. Sayang naman kung mapapanis lang. At sa ilalim ng mainit na araw, sa gitna ng maruming kalsada at natapong prutas, isang hindi inaasahang pagkakaibigan ang nagsimula. At sa puso ni David, may mumunting pag-asa na baka hindi siya talaga nag-iisa. Mula ng araw na pinagtanggol siya ni Angela, hindi na nawala sa isipan ni David ang simpleng dalagang iyon. Minsan, naiisip niya kung totoo ba ang nangyari. Nasa gitna ng lahat ng pananakit at panguhusga, may isang taong kusang lumapit, nagtanggol at tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Lumipas ang mga araw at linggo, hindi na muling bumalik ang mga lalaking nambastos sa kanya. Ngunit sa halip na takot ang naiwan, may kapalit iyon, ang presensya ni Angela. Isang umaga, habang inaayos ni David ang mga gulay sa harap ng kanyang barong-barong, napansin niyang may papalapit na babae. Hawak nito ang isang basket na may laman. "Magandang umaga, David!" Napatingin si David at agad siyang napatayo. O mas tamang sabihin, napatulak ng kaunti ang wheelchair para salubungin ang bisita. Angela, ikaw na naman. Anong dala mo? Ngumiti si Angela habang nilapag ang basket sa maliit na mesa sa gilid ng barong-barong. "May ani kaming okra at sitaw kanina. Sabi ni nanay, benta ko raw. Sabi ko, libre na lang. Total, ikaw ang nagtitinda sa kalsada." Hindi ko ito matatanggap ng libre. "Ay, wag na. Kunti lang yan. Sa dami ng tinutulungan mo sa pagbenta, mas okay na rin na makatulong kami sa'yo." Bahagyang napangiti si David. Sa isang iglap, parang uminit ang paligid, hindi dahil sa araw, kundi sa kabutihang dala ng dalaga. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Hindi lahat ng kabutihan kailangan bayaran. Minsan sapat na yung makita kang umingiti. Hindi agad nakaimik si David. Pinagmasdan niya si Angela. Ang simpleng suot nito, ang maamong mukha, at ang mga mata nito na punong-puno ng buhay. Sa gitna ng baryo, si Angela ay tila liwanag na hindi niya inaasahang matatagpuan. Mula noon, halos araw-araw na silang magkasama. Si Angela ang madalas magdala ng mga pananim mula sa kanilang bukirin, kamatis, sili, repolyo at kung minsan ay papaya. Ibinibigay niya ito kay David upang itinda at madalas din siyang tumutulong sa pagbebenta. Isang araw, habang tinutulungan siya ni Angela na ayusin ang mga paninda, napansin ni David ang putik sa laylayan ng bestida nito. Galing ka na naman sa bukid. Oo, maaga kaming nagsimula mag-ani eh. Saka hindi ko na rin iniinda ang pagod. Sabi ko nga kay nanay, mas masaya akong tumutulong sa'yo. Ani Angela habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang panyo. Hindi mo ba ako kinatatakutan, Angela? Bakit naman kita katatakutan? Iba ako eh. Hindi ako taga rito. Wala akong kilala. Wala akong kakayahan. David, ang pagkatao ng isang tao, hindi nasusukat sa itsura, sa yaman o sa kakayahan. Ang mahalaga, marunong kang rumispeto sa kapwa at may mabuti kang puso. Napatingin si David sa kanya. Ilang beses na siyang pinuri sa buhay dahil sa kanyang talino, negosyo at kagwapuhan. Pero ngayon lang siya pinasalamatan sa kabutihan. Ngayon lang siya tinignan bilang tao, hindi bilang CEO, hindi bilang Ramirez, kundi bilang si David. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang routine ni David. Hindi na lang siya basta nagbebenta ng gulay. Inaabangan na niya si Angela.
Sa bawat dalang tanim ng babae, kasama na rin ang kwento ng araw niya. Kanina halos mabali ang likod ko sa pag-aani ng talbos ng kamote. Pero sulit kasi ang ganda ng ani. Dapat hindi mo na ako pinipilit tulungan. Gusto ko nga eh. Isa pa, kung hindi kita tutulungan, baka matulog ka na lang dyan buong araw. Natatawang sabi ni Angela habang sinisigo siya. Mainit ang sikat ng araw habang binabaybay nila David at Angela ang mabatong daan pauwi mula sa bayan. Bit-bit ni Angela ang isang supot ng tinapay, habang si David naman ay nakasakay sa kanyang kalawangin at umuugong na wheelchair. Itinutulak ito ng dahan-dahan kahit pagod na rin. Mabenta lahat ng repolyo mo ha, halos ubos. Akin lang ba talaga? Hindi ba dahil sa ganda ng assistant ko? Napatawa si Angela. Hindi niya inaasahan ang banat ni David, pero hindi na rin siya nagtaka. Sa mga nakaraang linggo, napansin niyang lumalambot na ang mga mata nito sa tuwing magkausap sila. Papuri ba yan o insulto? Compliment yun no. Pero wag lalaki ulo mo. Habang lumalakad sila, naglakad si Angela ng mas malapit sa kanya. Napansin ito ni David, ngunit hindi siya nagsalita. Ang pagitan nila ay unti-unting nababawasan, hindi lang pisikal, kundi maging emosyonal. Ngunit ang saya ng sandaling iyon ay agad naputol nang makarinig sila ng malalakas na sigawan mula sa direksyon ng barong-barong ni David. Narinig mo yon? Mukhang may kaguluhan. Nagmadali silang bumalik. Si Angela ay halos tumakbo, habang si David ay halos madapa na sa magmamadaling itulak ang kanyang wheelchair sa magaspang na daan. Pagdating nila sa tapat ng tirahan ni David, agad nilang nakita ang ilang lalaki. 3 pa sa kanila ay may dalang kahoy, habang ang isa ay binabaklas ang pinto ng barong-barong. May iilang babae ring nakatayo sa hindi kalayuan. Nakataas ang kilay habang nagmamasid. Alisin na yung bahay na yan! Delikado yung si David. Baka kung ano pa ang tinatago niyan. Tigilan niyo na yan! Napalingon ang lahat. Mabilis na lumapit si Angela at hinarang ang mga lalaki sa pagwasak ng natitirang dingding ng bahay. Si David naman ay humahangos, puno ng alikabok at pawis. Anong ginagawa niyo? Pinoprotektahan lang namin si Angela. Napapadalas ng pagsama niya sa'yo. Hindi ka namin kilala, David. Wala kang apelyido. Wala kang pinagkakakilanlan. Tugon ni Mang Jose, ang matandang lider ng baryo. Baka sinasamantala mo ang kabaitan ng batang ito. Diba, Angela? Kahit kailan, hindi ka naman ganyan kadikit sa kahit na sinong lalaki. Sigaw pa ng isang ginang. Dahil wala pa akong nakilala na katulad ni David. Nagulat si David sa sinabi ni Angela. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinarap muli ng dalaga ang mga tao. Oo, totoo. Madalas kaming magkasama. Pero kailan ba siya naging pabigat sa baryo? Hindi siya namamalimos. Hindi siya nangaabala. Nagtatrabaho siya. At ikaw, Angela, anong alam mo sa kanya? Hindi mo man lang kilala ang buong pangalan. Bakit ka sobrang nagtatanggol? Paratang pa ni Mang Jose. Napabuntong hininga si Angela. Tumitig siya kay David. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, pero may unspoken na koneksyon na tila mas malalim kaysa sa pinapakita nila. Dahil nakikita ko siya, hindi bilang lumpo, hindi bilang dayo, kundi bilang taong may malasakit, may respeto, at may pakikisama. Na kahit ganyan ang kalagayan niya. Angela, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa dalaga. Tumingin si Angela sa mga taong nakapalibot. At kung sisirain niyo ang bahay niya, kailangan niyo munang dumaan sa akin.
Ilang sandali ang lumipas, isa-isang nag-alisan ang mga tao. Walang gustong kumontra sa determinasyon ng dalaga. Hanggang si Mang Jose na lang ang natira. Bantayan mo ang sarili mo, Angela. Minsan ang pusong madaling maawa ay madaling masaktan. Banta pa niya sa dalaga. Umalis na rin si Mang Jose. Bit-bit ang martilyo at kahoy. Tumahimik ang paligid. Pagka-uwi ng mga tao, bumuntong hininga si Angela at naupo sa gilid ng sirang pinto. Si David ay tahimik lamang. Nakaupo pa rin sa wheelchair at pinagmamasdan siya. Angela, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala ka namang kailangan sabihin. Alam ko naman. Alam mo, Alam ko na iba ka. Alam kong hindi mo lang bastang gustong mabuhay dito. May dahilan ka. May hinahanap ka. Katahimikan. Sa likod nila, unti-unti nang lumulubog ang araw. at kung sabihin kong hindi mo pa rin ako lubos na kilala. Hindi naman kailangang kilalanin agad ang lahat ng bahagi ng isang tao para piliin siyang pagkatiwalaan. Napatingin si David kay Angela. May bahagyang ngiti sa labi ng dalaga. Pero sa mga mata nito, may pag-aalala, takot at may tanong. Pero sana, huwag mo akong biglaang iwan o biglaang mawala. Hindi ko kayang gawin yun. Kasi sa dami ng bagay na nangyari, ikaw na lang ang naging totoo sa akin. Angela, Hmm? kung alam mo lang kung gaano kahalaga ang sinabi mong yan. Muli silang nagkatitigan. Hindi sila nag-usap, pero ang katahimikan ay puno ng mensahe. Hindi pa man nila inaamin pero naroon na ang damdamin na pilit pinipigil. Hindi pa ito ang tamang oras, hindi pa panahon, pero unti-unti nang umaambon sa pusong uhaw sa tunay na pagmamahal. Sa huli, si Angela ang unang tumayo. Sige, aayusin na natin tong bahay mo. Hindi pwedeng tuluyan tong masira. Kailangan mo lang matutuluyan. Salamat. At saka, ayoko namang mawalan ng kapitbahay na marunong tumanggap ng banat ko. Sabay nilang tinawanan ang biro. Walang halikan, walang yakapan. Pero sa gabing iyon, habang inaayos nila ang mga nabasag na piraso ng barong-barong, ramdam ng bawat isa ang bagay na hindi pa nasasambit. Ang pahiwatig ng damdamin na unti-unting sumisibol. Mula nang harapin ni Angela ang buong baryo para ipagtanggol siya, nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid ni David. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng konsensya na unti-unting dumadagundong sa dibdib niya. Hindi niya nais na si Angela, ang tanging taong naging mabait at totoo sa kanya, ang siyang pag-initan ng buong baryo. At dahil doon, unti-unti siyang lumayo. Ilang araw na ring hindi siya sinusundo ni Angela sa umaga para magtinda. Kapag dinadala siya sa pwesto, pinipilit niyang hindi makipag-usap ng matagal. At kapag kinakausap siya, palaging may distansya. Parang laging may pagitan. David, aalis ka na ba? Minsan, tinanong ito ni Angela habang papauwi sila. Ngunit, ngumiti lamang si David at umiling. Hindi. Kailangan ko lang ng kaunting espasyo. Ngunit alam ni Angela, may tinatago si David. At hindi iyon basta space. Isa iyong pader na unti-unting tinayo sa pagitan nila. Isang hapon, dumating si Angela sa barong-barong ni David. Wala na ang ngiti niya. Nakasuot siya ng simpleng blouse at may dalandalang basket ng tinapay. Pero halatang hindi iyon ang tunay niyang sadya. Kailangan nating mag-usap, David. Napalingon si David na nooy nagpapakulo ng tubig sa kalan at napalingon. Tahimik siya, tumango, tinapik ang upuan na gawa sa lumang kahoy.
Umupo ka. Ayoko umupo hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Anong tanong? Bakit ka umiiwas? Tumahimik si David. Hindi niya agad alam ang isasagot. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malalayong bundok, sa tahimik na baryo na tila hindi pa rin siya kayang tanggapin. Akala ko ba, okay na tayo? Akala ko ba hindi mo ako iiwasan? Hindi ikaw ang iniiwasan ko, Angela. Eh sino? Yung mga tao? Dahil ba sa kanila kaya ka lumalayo? Oh, Diretso ang sagot ni David. Hindi niya na pinahaba pa. Lumapit kay Angela. Tumingin sa mga mata ng dalaga. Mata ng babae na paulit-ulit lumalaban para sa kanya. dahil ayokong ikaw ang pag-initan nila. Ayokong sa tuwing tinitignan ka ng mga taga-baryo, makita nila ang isang Angela. Nanalo ako. Nanalin lang. Dahil sa akin. Ayoko masaktan ka, Angela. Pero nasasaktan pa rin ako, David. Nagpantay ang mga mata nila at ngayon wala nang pag-iwas. Nasasaktan ako sa ginagawa mong paglayo. Sa katahimikan mo. Sa mga tanong na hindi mo sinasagot. Akala mo ba hindi ko napapansin? Akala mo ba hindi ko nararamdaman? Iniingatan lang kita. Kung iniingatan mo ako, dapat nandun ka. Hindi yung ikaw pa mismo ang umiiwas. Napabuntong hininga si David. Hinaplos niya ang gilid ng sariling leeg, saka naupo sa gilid ng pinto. Tahimik. Mabigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako sa kabutihan mo. Karapat-dapat ka, David. Kahit paanong sabihin nila. Paano kung hindi lang ito ang tunay kong sarili? Bakit mo nasabi yan? Kasi may mga bagay ako na hindi pa nasasabi. At natatakot ako na mawala ka kapag nalaman mo. David. Hindi na nakatiis si David. Muli siyang tumayo. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Angela. Banayad, pero may diin. Parang sinasabi ng mga palad niya na huwag mo akong bitawan. Angela, alam kong hindi ito ang tamang panahon. Pero kailangan mong marinig to. Ano yon? Mahal na kita. Napatigil si Angela. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka, pagkalito. At unti-unti ng pagkapuno ng damdamin. David, Alam kong hindi ito ang tamang oras para sa ganito. Pero totoo to. Araw-araw kitang pinapanood. Tuwing tumatawa ka, parang gumagaan ang bigat ko. Tuwing lumalapit ka, parang nawawala yung sakit. At tuwing lumalayo ka, parang hindi ako makahinga. David, Hindi kita hinihingi. Hindi ko hinihiling na suklian mo. Pero gusto ko lang malaman mo. tumahimik si Angela. Pinagmasdan niya si David. Ang taong minamaliit, nilalait. Ngunit siya lang ang tanging tinanggap niya ng buong puso. David, hindi mo kailangan humingi ng kahit na ano. Dahil sa totoo lang, napangiti siya. Nangingilid ang luha. Matagal ko na rin gustong umamin Oh, na may nararamdaman ako na hindi ko lang ginagawa to dahil gusto kong tumulong, na minsan naghahanap ako ng dahilan para mapunta sa'yo, na tuwing kasama kita parang buo ako. Hindi napigilan ni David ang pagngiti. Hindi niya inasahan na maririnig niya ito, lalo na sa araw na inakala niyang mawawala si Angela. Pero wag mo munang sabihin sa iba, baka mas lalo pa tayong husgahan. hindi ko ipagsisigawan. Pero hindi ko rin ikakaila. Basta, tayo lang muna ang may alam. Pero hindi ko itatago kung gaano kita pinapahalagahan.
Simula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Hindi man sila umamin sa harap ng lahat, hindi rin nila kayang itago ang malasakit at init ng damdamin sa bawat isa. Madalas ay makikitang binibigyan ni Angela ng tinapay si David habang nakaupo ito sa pwesto niya. Kapag umuulan, si Angela ang unang nagdadala ng payong, at kapag malamig ang hangin sa gabi, may makikitang pinagtabing kumot sa loob ng barong-barong ni David na si Angela mismo ang naglaba. O baka magkasakit ka. Kumot yan ni nanay. Baka bang kasama na rin kita rito. Wala akong sinabi. Pero halatang gusto mong sabihin. Ay nako. Sabay silang natawa. At sa gitna ng katahimikan ng baryo, isang lihim na relasyon ang unti-unting sumibol. Hindi kailangang isigaw, pero sapat para pag-initin ang puso ng isa't isa. Isang hapon, nagpasya silang magpahinga sa ilalim ng malaking akasya sa likod ng baryo. Dito sila madalas magkwentuhan, magtawanan at manahimik. Kung ito lang ang mundo natin, ayokong lumabas. Kung ikaw ang kasama ko, kahit sa impyerno ako dalhin papayag ako. Grabe ka. Sana totoo yan. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, Angela, totoo yun. Tumingala si Angela sa langit habang si David ay pinapanood siya. Kung may lihim ka man, sana sabihan mo ako. Hindi ko man maintindihan agad pero pipilitin ko. Patawad, Angela. Pero hindi pa sa ngayon. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinisil ang kamay ng dalaga. Mahal na mahal kita, Angela. Gagawin ko ang lahat upang mapasaya ka lang. Sa ilalim ng lilim ng akasya, habang hinahaplos ng hangin ang balat nila, ang damdaming inilihim ay lalo lamang tumindi. Hindi kailanman nawala, kundi lalo pang lumalalim. Marahang hinawakan ni David ang pisngi ni Angela at tinatakan ito ng halik. Agad na napapikit si Angela at marahang kumapit sa mga braso ni David. Kasabay ng malamig na hangin ang paglalim ng palitan nila ng halik at paglalim ng damdamin nila para sa isa't isa. 8 buwan na ang lumipas mula nang umamin na sina David at Angela sa isa't isa. 8 buwan na puno ng simpleng kasiyahan, mga tahimik na gabi sa ilalim ng bituin, mga tawanan habang nag-aayos ng paninda at mga bulong ng pagmamahal na sila lang ang nakaririnig. Kahit lihim ang kanilang relasyon, ramdam ng lahat ang init at lalim ng koneksyon nila. Walang araw na lumipas na hindi sila magkasama. Kapag may araw si David na mahina ang katawan, si Angela ang magtutulak ng wheelchair niya papunta sa palengke. Kapag si Angela naman ay pagod mula sa anihan, si David ang naghahanda ng lutong sabaw para sa kanya. Minsan, parang panaginip lang to. Panaginip na ayokong magising. Ngunit isang hapon, habang pauwi si David mula sa palengke, nadatnan niyang nakaupo si Angela sa harap ng kanilang barong-barong. Nakalugay ang buhok nito at ang mga mata ay punong-puno ng luha. Sa kanyang kandungan, hawak nito ang isang piraso ng papel. Angela. Agad siyang lumapit. Hindi nag-aksaya ng oras si David. Niluhod niya ang sarili sa lupa sa kabila ng kanyang kondisyon. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Ano nangyari? David, kukunin na nila ang lupa namin. Tugon ni Angela habang nanginginig ang boses. Pinakita niya ang papel, isa iyong sulat mula sa bangko at legal na abiso. Ang lupang tinataniman ng kanyang mga magulang ay nais nang tubusin ng kumpanyang nais magtayo ng establishmento. Hindi pa bayad yung utang ni tatay. Matagal na naming tinutubos pero hindi na kinaya. At ngayon, kung hindi namin maibabayad sa loob ng 1 buwan, idedemolish nila ang bahay.
Wala na kaming uuwian. Hindi napigilan ni David ang pagyakap sa kanya. Angela, I won't let that happen. Hindi ko hayaang mawalan kayo ng tahanan. Pero paano, David? Paano? Sandaling katahimikan. Tanging huni ng ibon at hampas ng hangin ang maririnig hanggang sa muling nagsalita si David. Magpakasal ka sa akin. Anong sabi mo? Tumingin si David sa kanyang mga mata. Buo ang loob, seryoso ang tinig. Angela, pakasalan mo ako. Hindi dahil sa awa, kundi dahil mahal kita. At gusto kong tulungan ka, ang pamilya mo, ang buhay mo. Gusto kong tumanda na ikaw ang kasama ko. David! May simpleng seremonya sa chapel sa bukid. Wala tayong marangyang handa, pero totoo ang pagmamahal ko sa'yo. At kahit wala ako sa ayos, gusto kong ikaw ang kasama ko habang buhay. Tila pinipiga ang puso ni Angela. May pag-aalinlangan, may takot, pero sa kabila ng lahat, naroon ng isang bagay na mas malakas kaysa sa lahat ng iyon. Pagmamahal. Oo, David. Papahig ako. Lumipas ang halos isang buwang paghahanda ay dumating na nga ang araw ng kanilang kasal. Payak ang seremonyang inihanda ni na Angela at David. Isang maliit na altar sa likod ng kapilya, mga puting bulaklak na pinitas mula sa taniman ng mga kaibigan, at isang lumang gown na hiniram ni Angela mula sa kanyang tiyahin. Nauna na si David sa kanya patungo sa simbahan. Sadyang mapilit ang mga taga-baryo at sinabing huwag na muna silang magkikita upang matuloy ang kasal. Dapat raw ay sa mismong kasal na makikita ni David ang kanyang itsura. Suot ang kanyang simpleng wedding gown. Si David, suot ang puting polo na masyadong malaki para sa kanya, ay nakaupo sa wheelchair habang nakatitig sa dulo ng pasilyo at naghihintay. Kasama ang mga bisita na halos lahat ay mga taga-baryo. Lumakad si Angela sa loob ng kwarto kung saan siya inaayusan. Suot ang kanyang simpleng puting dress, tila isang diwata sa ilalim ng araw. Kahit simple ang bihis, ay walang kapantay ang ganda. Patuloy siyang inaayusan at inihahanda ng mga kasama niya nang may biglang magsalita sa likuran. Ate Angela! Tignan mo to! Sambit ni Jelay, isa sa kanyang mga abay habang may hawak itong cellphone. Napakunot noo si Angela. Tinanggap niya ang cellphone at nakita ang nakabukas na Facebook post. Isang balita. CEO of Ramirez Construction Empire, David Ramirez, reported missing for 3 months. Kalakip nito ang larawan ni David, nakasuot ng itim na tuxedo, hawak ang trophy bilang Businessman of the Year. Nanlamig si Angela. Binitawan niya ang cellphone. Halos hindi niya maiproseso ang nabasa sa cellphone ni Jelay. Hindi maaari. Baka magkapangalan lamang sila. Pero hindi niya maikaila ang itsura. Kamukhang kamukha ng kanyang magiging asawa na si David. Paano? Halos na blanko na ang utak ni Angela sa kanyang nabasa. Agad siyang nagising sa maingay na mga komosyon ng mga tao sa labas ng bahay. Angela! May tumatawag sa'yo! Hinahanap ka yata! Ani Aling Gina. Lumabas siya kahit magulo ang takbo ng isip niya. Nakita ang isang sasakyan. Bumaba mula rito ang isang babae na naka-cocktail dress. May suot na designer shades. Nakataas ang kilay. Hawak ang cellphone at may dalang envelope. At last, nakita rin kita. Angela. Ani ng isang babae na bumaba mula sa kotse. Sino ka? Anong sadya mo rito? I am Monica Ferrer, fiancé ni David. Sambit ng babae. Fiancé? Alam mo bang habang nagpapanggap siyang mahirap dito,
Iniwan niya ang kumpanya, ang pamilya at ako? Ginawa niya lang to para maglaro. At hindi ko alam na bakit sa isang tulad mo siya pumatol. Ani Monica. Inilabas ni Monica ang ilang larawan. Siya at si David na magkasama, magkaakbay, magkahawak kamay sa isang luxury yacht. Ginamit ka lang niya bilang pampalipas oras. At ngayong alam mo na kung sino siya, sana hindi ka natanga. Ako ang totoo niyang dapat pakasalan. Ako ang nakatakda niyang pakasalan. Kaya wala kang karapatan. Ang galit na sabi ni Monica. Walang salita ang lumabas mula kay Angela. Ang katawan niya ay nanginginig. Ang puso ay tila sinaksak ng paulit-ulit. Hindi na nagdalawang isip pa si Angela. Habang ang mga mata nito ay puno ng luha, agad niyang hinubad ang kanyang simpleng puting wedding dress. Ang damit na buong pagmamalaki niyang sinuot para sa lalaking minahal niya ng buo. Pinilas niya ang gilid nito habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sunod niyang hinubad ang singsing. Ang singsing na ilang linggo pa lamang sa kanyang daliri, ngunit tila bahagi na ng kanyang pagkatao. Pinagmasdan niya ito sa kanyang palad sa huling pagkakataon bago marahang nilapag sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bintana. Paano mo nagawang lokohin ako, David? Walang kahit isang salita, walang kahit isang paalam. Lumabas si Angela ng bahay, bit-bit lang ang maliit na bag na may kaunting damit at ilang perang naipon. Tahimik siyang lumakad sa landas palabas ng Sitio Rosario. Walang lingon, walang bakas kung saan siya pupunta. Tinawag siya ng mga kasama, ngunit hindi siya lumingon. Tila sinara niya ang lahat ng pintuan, lalo na ang puso niya, na ngayon ay wasak. Samantala, sa kapilya, kung saan ay dapat sana ay ikakasal sina Angela at David, naghintay si David. Lumipas ang ilang oras. Wala si Angela. Walang kahit na anino. Halos magkagulo na sa simbahan dahil sa pagtatanong ng mga bisita ukol kay Angela. Hanggang sa may lumapit na isang babae. Isa sa mga kapitbahay ni na Angela, si Aling Gina. David! Kinakabahang boses ni Aling Gina. Nasaan po si Angela? Wala na siya sa bahay nila. Pagdating ko, bukas na ang pinto. Wala siyang iniwang kahit na ano. Ang tanging nakita ko. Ani Aling Gina at inabot nito ang dalawang bagay. Ang magulong wedding dress at ang singsing na siya mismo ang nagbigay. Halos mabitawan ni David ang singsing sa bigat ng emosyon. Kinuyom niya ito sa palad niya, sabay tingin sa napunit na puting tela. Hindi siya alis. Nang ganun-ganun lang. Patakbong umalis si David sa pagkakaupo sa wheelchair. Agad na pasinghap ang mga tao nang makita siyang tumayo mula sa wheelchair. Hindi ka lumpo. Anong ibig sabihin nito? David, saan ka pupunta? Anong ibig sabihin nito? Hindi ka lumpo? Magkakasunod ang mga tanong ng mga taga-baryo, ngunit hindi niya pinansin at agad siyang lumabas upang hanapin si Angela. Agad siyang lumibot sa buong baryo kahit hirap dahil sa wheelchair. Halos ipagsisigawan ang pangalan ng dalaga. Angela! Nasaan ka? Nilapitan niya ang mga kakilala nila sa baryo, mga tindera, magsasaka, kahit si Mang Delfin at Aling Marita. Nakita niyo ba si Angela? Alam niyo ba kung saan siya pumunta? Pero lahat ng kanyang napagtanungan ay iiling-iling lamang ang tanging naisagot. Hindi namin alam, David. Pagtingin ko, wala na rin siya. Sambit ni Aling Marita. Tahimik na sa kanilang bahay. Walang nagsabing paalis siya. Wala man lang habilin. Ani naman ni Mang Delfin. Habang lumalalim ang araw, mas lalo ring bumibigat ang loob ni David. Punit-punit ang damdamin niya.
Mas masakit pa ito kaysa sa araw na nagkunwari siyang mahirap, kaysa sa lahat ng rejection na naranasan niya bilang David na walang apelyido. Naiwan niyang walang paalam ang barong-barong na minsang naging tahanan nila ni Angela. Pinasara niya ito at iniwan sa pangangalaga ng isang lokal. Bumalik siya sa Maynila sa kalagitnaan ng gabi, sakay ng unang biyahe, dala ang ilang maliit na lumang gamit at ang singsing na hindi niya na maibabalik sa dalaga. Pagdating niya sa Ramirez Tower, muling bumalik ang mga sulyap ng mga empleyado, ang bulungan ng media, at ang mga tanong ng Board of Directors. Sir, akala namin. Ani Luis. I need you to do something for me, Luis. Anong kailangan niyo, sir? Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. I want you to find where is Angela. Binigay ni David ang papel kay Luis. Full name, Angela de la Vega. Huling tirahan, Sitio Rosario, Quezon. Na-check na natin lahat sa database ng mga de la Vega pero Natigil si Luis sa pagsasalita. hindi siya konektado sa kahit na anong negosyo. Maglalabas po ako ng team. Gagamitin ko po ang PR, media, pati ang mga kapartner natin sa probinsya upang mahanap si Miss Angela. Gawin mong tahimik. Ayoko magmukhang publicity stunt ito. Ayoko matakot siyang makita ko. Sa pagbabalik ni David sa Ramirez Construction Empire, hindi papuri, pagbati o media coverage ang inatupag niya. Tumitig si David sa wine glass at muling nilagok ang alak. Ito na lamang ang tanging nagpapakalma sa kanya. Ilang sandali ay pumasok si Luis. Luis, may balita na ba? Wala pa rin po, sir. May mga leads sa Lucena at Mindoro, pero hindi si Angela. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Nilingon siya ni Luis, halatang naawa. Halos 1 taon na mula nang mawala si Angela at araw-araw, walang palya, inuuna ni David ang paghahanap. Sir, gusto mo bang ipahinga muna ito? Paano ako magpapahinga kung di ko alam kung saan siya napunta? Kung nasaktan ba siya? Kung ligtas ba siya? Agad na natigil ang pag-uusap nila ni Luis nang pumasok ang mga magulang ni David. Nagpaalam si Luis upang bigyan sila ng oras upang makapag-usap. David, gusto naming malaman kung saan ka nang galing nitong mga nakaraang buwan. Lahat kami nag-aalala. Ani ng kanyang ama. At ang engagement niyo ni Monica, kailan natin itutuloy? Dagdag naman ng kanyang ina. Hindi ko ipapakasal ang sarili ko sa isang babaeng hindi ko mahal. Nahihibang ka na ba, David? Si Monica ang makakatulong sa'yo para mapalago ang kumpanya. Anong sinabi mong hindi ka magpapakasal sa kanya? I'm sorry, Dad, Mom. Pero hindi si Monica ang gusto ko. At sino? Yung babaeng pinuntahan mo sa probinsya? Yung walang pangalan at yaman? Ha, nababaliw ka na ba, David? Si Angela. Siya lang. At hindi ko ipagpapalit ang totoo sa kahit na anong kasinungalingan o kayamanan. Agad siyang tumayo at lumisan dahil kahit na anong pilit sa kanya ay si Angela lang ang gusto niyang pakasalan. Kung hindi man si Angela ay wala nang iba pa. Lumipas ang mga linggo pero wala pa ring balita ukol sa lokasyon ni Angela. Tila habang tumatagal, naiinip na siya na hindi na napapansin ng sarili. Isang gabi sa isang event ng kumpanya, isang charity gala na pilit niyang pinuntahan. Habang nakatayo si David sa likod ng stage, nilapitan siya ni Monica. You look thinner. Still grieving your barangay bride? Panguuyam ni Monica. Hindi sumagot si David. Inayos lang niya ang kwelyo ng kanyang coat. Sayang naman. Kung sana pinili mo ako.
Wala ka sanang iniiyakan ngayon. Akmang hahawakan ni Monica ang braso ni David pero iniwas ito ng lalaki. Anong ginawa mo kay Angela? Excuse me? Alam kong ikaw ang huling nakakita sa kanya bago siya nawala. Isang kapitbahay niyang nagsabi, nasa labas ka ng bahay nila noong araw ng kasal. Bahagyang napaatras si Monica, ngunit bumawi sa isang mapang-uyam na ngiti. I just told her the truth. That she's just another girl. That you and I had something real. Walang tayo, Monica. Hindi kita minahal. At lalong hindi ko ginamit si Angela. Well, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, wala na siya. And maybe that's for the best. Mali ka. Dahil mas lalo ko siyang hahanapin. At ipapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kahit ilang taon pang itagal. Naglakad palayo si David. Galit at pagkadismaya ang bumalot sa kanyang mukha. Mas lalong umalab ang kagustuhang mahanap si Angela at maipaliwanag sa kanya ang katotohanan. Lumipas ang buwan at lumalim pa ang paghahanap. Naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw. Kahit abala sa pagpapatakbo ng kumpanya, palagi siyang may oras para personal na tumingin sa mga ulat mula sa kanyang private investigators. Isang umaga, habang abala siya sa pagtitig sa larawan nila ni Angela na naka-frame pa rin sa kanyang mesa, biglang kumatok si Luis. Sir, may balita na. Agad na patingin si David. Ano? Ayon sa huling ulat, nakita si Angela. Bumalik na raw siya sa Sitio Rosario. Tahimik lang ang pamumuhay. Tumatanggap ng pananahi at tumutulong sa paaralan. Kailan to? 3 araw pa lang, sir. Hindi na nagagsaya pa ng oras si David. Tumayo siya mula sa upuan, kinuha ang coat at saka bumaling kay Luis. Ihandang sakyan. Pupunta ako roon ngayon din. Sir, gusto mo bang isama? Ako lang. Ako nang bahala. Agad na umalis si David at iniwan si Luis. Samantala, mainit ang hapon sa Sitio Rosario. Tahimik ang buong baryo. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain. Naglilinis ng bakuran, naglalaba, at ang ilan ay namimitas ng gulay sa taniman. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin sa isang iglap. Isang itim na luxury SUV ang pumarada sa harap ng bahay ng pamilya de la Vega. Kanino yung sasakyan? Taga Maynila ata yan. Baka may bisita si Angela. Isa-isang lumabas ang mga kapitbahay. Maging si Aling Marita ay napakapit sa kanyang tabo, habang si Mang Delfin ay napailing. Ngunit, mas lalo lang silang nabigla nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Mula roon, bumaba ang isang lalaki. Matangkad, maputi, nakasuot ng dark blue tailored coat, puting long sleeves at itim na slacks. Malinis ang hiwa ng buhok, naka-wristwatch na halatang milyon ang halaga, at higit sa lahat, naglalakad siya. Nako, si David yan! Imposible! Hindi ba't lumpo siya dati? Diyos ka! Ang guwapo pala talaga niya! Nagbulungan ang lahat, ngunit wala nang masigit pang nabigla kaysa sa mismong babaeng pinuntahan niya, si Angela. Pagkabukas ng pinto ng kanilang bahay, una siyang nagtaka sa ingay sa labas, at nang lumabas siya upang sumilip, bumungad sa kanya ang tanawin na halos magpatigil ng kanyang paghinga. David? Tahimik si David habang lumapit sa kanya. Hindi niya agad magawang magsalita. Sa mga mata pa lamang ni Angela, alam niya nang mahirap ang pagbabalik na ito. Ano pang ginagawa mo rito? Angela, kailangan kitang makausap. Please. Wala na tayong dapat mag-usapan. Tinalikuran siya ni Angela at agad pumasok sa bahay. Ngunit bago niya pa maisara ang pinto, ay mabilis na nakasalo si David.
Pag-iusap, kahit sandali lang. Ginawa mong laruan ang buhay ko. Pinaikot mo ako. Ginamit mo ang tiwala ko. Hindi ko yun sinadya. Hindi ko inakalang. Na mai-inlove ako sa'yo? Na ibibigay ko lahat-lahat sa taong hindi ko naman talaga kilala? Hinigpitan ni Angela ang hawak sa pinto. Tila pinipigil ang sariling maiyak sa harap ng lalaking muntik niya ng pakasalan. Umalis ka na. At tuluyan na ngang isinara ni Angela ang pinto. Doon naramdaman ni David ang sakit nang makita ang mga mata ni Angela na halos bakas ang takot at pagkamuhi sa kanya. Pero lalo lamang itong pinalakas ang loob niyang makuhang muli ang loob ng babae. Hindi umalis si David. Hindi siya bumalik ng Maynila. Sa halip, bumili siya ng bahay, ang lumang mansyon na matagal nang inabandona sa dulo ng baryo. Agad niya iyong pinaayos, pinalinis at ipinasok ang kanyang mga gamit. Dito na rin niya nilagay ang opisina. May mga computer, dokumento at ilang tauhan na mula sa Maynila na tumutulong sa remote operations ng kanyang kumpanya. Sir, sigurado po ba kayo rito? Dito nyo talaga gustong tumira? Tanong ni Luis. Dito rin nagsimula ang lahat. Dito rin. Matatapos. Kahit malapit lang kayo kay Angela. Gusto ko siyang bantayan. Kahit hindi niya ako kausapin. Kahit hindi niya ako tanggapin. Basta alam kong ligtas siya. Muling tinangka ni David na kausapin si Angela. Madalas siyang nilutong sabaw na pinaghirapan pa niyang matutunan mula kay Aling Rosa. Angela. David, hindi ko kailangan yan. Pero kailangan mong malaman. Na CEO ka? Na may mansyon ka? Na hindi mo talaga ako kailangan? Ikaw lang ang kailangan ko. Hindi ko kailangan na linlangin ka, Angela. Pero noon, hindi ko alam kung paano magmahal ng totoo. At ngayon? Ngayon, kaya kong ibigay ang lahat. Pero kung ayaw mo sa akin, tatanggapin ko. Basta sabihin mo na hindi mo na ako mahal. Hindi agad nakasagot si Angela. Saglit siyang lumingon sa kamarahang nagsalita. Hindi lahat ng pagmamahal sapat para muling pagkatiwalaan, David. Kaya umalis ka na. Halos araw-araw, hindi napagod si David sa paghihintay na muli siyang pagbigyan na kausapin ni Angela. Minsan dala niya ay mainit na pandesal, minsan ay basket ng prutas mula sa bagong taniman. Minsan naman, tahimik lang siyang nakatayo roon, dala-dala lang ang sarili at pag-asang mapansin siya ng babaeng pinaka-iniiwasan siya. Sa sumunod na araw, muli siyang bumalik. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sa tapat ng bahay ni Angela, kundi sa mismong sentro ng baryo. Sa tulong ng kanyang koneksyon mula sa Maynila, dinala ni David ang ilang makabagong kagamitan para sa pagsasaka, mga water-efficient sprayers, automated seeders, at ilang solar-powered tools. David, para saan ito? Para sa inyo. Ayokong sa pagdating ko, puro alikabok at hirap ang inaabutan ko. Gusto kong kahit papaano, makabawi ako sa inyo. Diyos ko! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang gaan gamitin. Ani Mang Delphine habang hawak ang bagong araro. Magkakasunod ang sigawan ng tuwa, ang palakpakan at ang pag-iyak ng mga matatanda. Lumapit ang ilan kay David. Niyakap siya. Pinigilan ang mga luha habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Tulungan na natin siyang makahanap ng asawa, ha? Biro ng isa. Sana magustuhan na siya ulit ni Angela. Ani pa ng isa. At sa hindi kalayuan, nakatayo si Angela. Nakita niya ang lahat. Mula sa pagngiti ni David habang yakap ng mga tao. Hanggang sa pag-abot nito ng mga papel at dokumento sa mga magsaka.
Hindi siya lumapit. Subalit, hindi rin niya maikaila ang mainit na damdamin na muling sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi rin awa. Ito ay kilalang-kilala niyang damdamin. Isang pakiramdam na pilit niyang nilalabanan. Pagbalik niya sa bahay, umupo siya sa kama at napatingin sa hawak niyang piraso ng tela. Isa iyong luma ngunit buo pa ring wedding veil. Ang tanging alaala ng araw na muntik nang maging simula ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Hanggang kailan mo gagawin to, David? Takot na ako masaktan ulit. Kinabukasan, muling bumalik si David sa tapat ng bahay ni Angela. Hindi na siya nagdadala ng pagkain o bulaklak. Dala-dala lang niya ang kanyang sarili at ang pananahimik. Nabuksan ang pinto. Lumabas si Angela, nakasuot ng simpleng blusa at palda, nakapusod ang buhok. Anong ginagawa mo ngayon rito? Wala ka bang ibang trabaho at lagi kang narito? Wala. Gusto lang kitang makita. Di ba't sinabi ko na sa'yo dati na huwag ka nang babalik dito? Hindi mo ba naiintindihan yon? Dahil kahit sinusupladahan mo ako, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Hindi nakapagsalita si Angela. Tahimik siyang nakatitig sa lalaki na minsan niyang minahal at baka hanggang ngayon, mahal pa rin niya. Nakikita ko ang mga ginagawa mo, David. At sana, nakikita mo rin kung anong dahilan kung bakit ko ginagawa lahat ng ito. Para saan? Para sa'yo. Para sa mga taong mahal mo. Para sa mga taong minahal mo. Kahit isang katulad ko. Tapos na ang mga panahon na umaasa ako sa mga salitang ganyan. David, ayoko na ng pangako. Kaya nga hindi na ako nangangako ngayon eh. Gusto ko lang naman ipakita sa'yo na hindi na ako aalis. Na kahit gaano pa ako itaboy, hinding-hindi kita iiwan. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko sinasabing piliin mo ako ngayon. Sa akin lang, narito lang ako. Naglakad siya paatras sa ngumiti. Hindi ako mapapagod na iparamdam sa'yo at ipaalala sa'yo kung gaano kita kamahal, Angela. Hinding-hindi. Naiwan siyang nakatayo sa pintuan. Hindi alam kung dapat ba siyang matuwa o mainis. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong si David, isang bagay ang bumigat sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi lungkot na siya ang may kagagawan. Bakit hindi kita matutunang kamuhian ng tuluyan, David? Marahang sambit niya habang nakikitang papalayo ang lalaki. Hapon na, nang huminto ang itim na SUV sa tapat ng tahanan ng mga De La Vega. Wala si Angela sa bahay. Napag-alaman ni David na nagtuturo ito ng pagsusulat sa mga bata sa barangay center tuwing hapon. Ito na ang nakita niyang tamang pagkakataon para makausap ang mga tao na unang nasaktan sa ginawa niyang panlilinlang, ang mga magulang ni Angela. Maingat siyang lumapit sa pinto. Hawak ang maliit na basket ng prutas at ilang dokumento. Kumatok siya ng marahan. Magandang hapon po. Bumukas ang pinto. Bumungad si Ginoong De La Vega, isang lalaking nasa late 50s, payat at may salamin. Sumunod naman ay si Ginang De La Vega, may hawak na habi at tela, kakaborda lamang. David? Ani ni Ginoong De La Vega. Ako po. Pasensya na po kung ngayon lang ako nagpakita sa inyo. Gusto ko po sana kayong makausap. Sandali lang. Nagkatinginan ang mag-asawa. Tahimik, ngunit sa kanilang mga mata, hindi galit ang nangingibabaw, kundi pagtataka at marahil kaunting awa. Pumasok ka, ani ng ina ni Angela. Sa loob ng bahay, naupo si David sa upuan na kahoy,
habang ang mag-asawa naman ay naupo sa tapat niya. Tahimik siya, pinagmamasdan ang loob ng tahanan. Payak, ngunit malinis. Mainit sa pakiramdam. Isang tahanan na puno ng pagmamahal. At ngayoy may masalimuot na alaala. Pasensya na po sa lahat. Hindi na napigilan ni David. Tumayo siya mula sa upuan, lumuhod sa harap ng mga magulang ni Angela. Hindi alintana ang mamahaling suot niya, ang puting slacks na lumapat sa alikabok ng sahig. Nagkamali po ako. Alam ko pong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero ginagawa ko ito hindi para makalusot, kundi para makabawi. Ginamit ko ang pangalan kong David sa isang kasinungalingan. Pero lahat po ng naramdaman ko kay Angela, totoo. Masakit ang nangyari. Hindi lang kay Angela, kundi sa amin din. Hindi ko po kayang kalimutan si Angela. Mahal na mahal ko po siya. Sandaling katahimikan ang namutawi. Kinuha ni David ang mga dokumentong dala niya at inilatag sa mesa. Ito po ang papeles ng lupa na sinangla niyo noon. Nabayaran ko na po ito. Legal na muling sa inyo na ang titulo. Nagulat ang mag-asawa. Hindi ko po ito ginagawa para mapilitan si Angela. Ginagawa ko ito dahil sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Ito ang tanging paraan ko para kahit paano mapagaan ko ang sakit na naidulot ko. Ito rin po ang pangako ko kay Angela. At tinupad ko na po ito. Hindi kami sanay sa ganitong kabutihan, David. Lalo na at alam namin galing sa kasinungalingan ang simula mo. Nagsimula po ako sa kasinungalingan. Pero gusto ko pong tapusin to sa katotohanan. Mahal ko po ang anak niyo. At kung papayagan niyo ako, gusto ko po siyang ligawan muli. Sa tamang paraan. Sa totoo kong sarili. Tumingin si Ginoong de la Vega kay Ginang de la Vega. Ilang sandaling katahimikan hanggang sa muling nagsalita ang Ginang. Bumawi ka ng totoo, David. Hindi lang sa amin, kundi sa anak namin. Mahinang sabi ng ina ni Angela. May basbas ka namin, pero ikaw na ang bahala kung paano mo muling mabubuksan ang puso ng anak namin. Hindi na napigilan ni David ang pagtulo ng luha. Lumuhod pa rin siya. Nanginginig ang balikat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Paglabas ni David ng bahay ng mga de la Vega, tila ba iba na ang paghinga niya. Mas magaan, mas determinado. Sa kanyang mga palad ay hawak pa rin niya ang basbas na parang pinakakaingatang yaman. Sa hindi kalayuan, dumaan si Angela. Hawak ang bag na may mga kwaderno ng mga batang tinuruan niya. Napansin niya agad ang lalaking palabas ng kanilang bahay. David? Nagulat si David, hindi inaasahang makikita ang dalaga. Agad niyang nilapitan ito, ngunit hindi siya lumapit ng masyado. Tinignan niya lang ito, banayad, puno ng paggalang. Galing ako sa bahay niyo. Bakit? Para humingi ng tawad sa kanila. Hindi dahil gusto kong mapilitan ka. Gusto ko lang malaman nila na mahalaga ka sa akin. At anong sabi nila? Sila na mismo ang nagsabi na ligawan kita ulit kung kakayanin ko pa. Hindi agad nakasagot si Angela. Napatingin siya sa bahay, saka kay David. At kakayanin mo? Araw-araw kung kailangan. Kahit sa tag-ulan, sa tag-araw. Kahit sa lahat ng araw na hindi mo ako pinapansin. Basta may kahit isang pagkakataon, natitignan mo ulit ako bilang David at hindi bilang sinungaling. Hindi madaling kalimutan ang sakit. Hindi ko hinihinging kalimutan mo ako. Ang hiling ko lang, sana sa mga susunod na araw, mas pipiliin mong maalala ang mga totoo
kaysa kasinungalingan. Hindi siya sinagot ni Angela. Pero sa unang pagkakataon, hindi nagalit ang tingin nito. Hindi na rin masungit ang tono. Tahimik lang. Isang uri ng katahimikan na may pinangahawakang pag-asa. Mauna na ako. Ingat ka. Mula pa lamang sa araw na nakita ng mga taga-baryo ang muling pagbabalik ni David, naging tila layunin na ng lahat ang muling pagkakasundo nila ni Angela. Sa kabila ng mga pagtataboy ng babae, sa kabila ng malamig na pakikitungo, hindi pa rin matitinag ang desisyon ng lalaki. At higit pa roon, pati ang taos-pusong suporta ng buong komunidad. Hindi na talaga umaalis ang si David, ani Aling Rosa habang binabanat ang puting tela sa burol. Kahit inis na sa kanya si Angela, ayaw pa rin sumuko. Baka kailangan lang ng magandang tiyempo. Sagot ni Mang Delphine habang sinasabit ang mga bombilyang LED sa mga sanga ng akasya. Bakit hindi natin siya tulungan? Mungkahi ni Aling Marita. Kung totoong mahal niya nga ang bata, edi tayo na mismo ang gumawa ng paraan para mapansin siya. Hindi na kailangang ulitin pa. Buo ang suporta ng baryo. Sa loob ng ilang araw, lihim nilang sinagawa ang plano. Isang simpleng hapunan sa burol, hindi para magpakabongga, kundi para muling manumbalik ang damdamin. Hindi ito para i-pressure si Angela, kundi para ipaalala sa kanya ang lalaking minahal niya. Hindi si David bilang CEO, kundi si David na dating payak, masayahin at totoo. Dumating ang gabi ng sorpresa. Ang buong burol ay nagmistulang paraiso. May mga ilaw sa mga sanga, puting tela sa paligid, at isang mahabang mesa sa gitna na may kandila, bulaklak at pagkaing inihanda ng buong baryo. Sa gitna ng lugar ay may maliit na entablado kung saan may nakahandang bouquet ng mga wildflowers, ang paborito ni Angela. Samantala, sa bahay ng mga De La Vega, abalang-abala ang mga kababaihang kapitbahay. Angela, sumama ka naman! May kaunting salo-salo sa burol. Pasalamat lang sa proyekto ng baryo. Hindi na po ako pupunta siguro, Aling Rosa. Ay, kaunti lang iha. Wala namang masama sa pakikasama. Tinignan ni Angela ang ina na tumangulang sa kanya. Anak, minsan, may mga gabi na hindi mo alam kung dapat kang dumalo. Pero mas masakit kung hindi mo sinubukang pumunta. Sagot naman ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Angela. Sa huli, napapayag pa rin siya. Nagsuot lamang siya ng simpleng puting bestida at kasama si Aling Rosa, nagtungo na sila sa burol. Pagdating sa burol, bahagyang napanganga si Angela sa kanyang nakita. Hindi ito ordinaryong salo-salo. Hindi ito tipikal na pagtitipon. Ang buong paligid ay tila isang eksena na hinugot mula sa isang kwento ng fairy tale. May mga ilaw na tila bituin, may malalambot na musika mula sa gitara ni Totoy at sa gitna, nakatayo si David. Suot ang puting polo, may hawak na bouquet at lumuluha na tila hindi makapaniwala na naroon nga si Angela. Hindi siya makagalaw sa una. Hindi rin makapagsalita. Ngunit unti-unting lumapit si Angela habang bumubukas ang daan mula sa mga taong nanunood. Paglapit niya sa mesa, lumuhod si David sa kanyang harapan. Angela. David, anong ibig sabihin nito? Wala akong gustong gawin kundi humingi ng tawad ng buong puso. Hindi ko ito ginawa para patawarin mo ako kaagad. Ginawa ko to dahil gusto ko malaman mo na hindi pa rin ako sumusuko. Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Pero alam mo bang paulit-ulit mo rin akong sinaktan? Oo, at bawat araw na hindi mo ako pinapansin ay araw-araw ko yung parusa. Pero Angela, hindi ako aalis
hanggat hindi mo naririnig ang totoo. Tahimik si Angela. Tumango siya. Umupo sa tapat ni David habang unti-unting humuhupa ang musika. Nagpanggap ako. Oo. Nagkunwaring mahirap. Nagkunwaring lumpo. Ginawa ko yun dahil gusto kong malaman kung may tao pang kayang tumanggap sa akin. Kahit na wala akong maipakitang kahit na anong kayamanan. At ako yon? Ikaw lang. Ikaw lang ang tanging tao na lumapit sa akin. Ipinaglaban ako. Pinatawa ako. At tinanggap ako. Pero niloko mo pa rin ako. At walang araw na hindi ko yun pinagsisisihan. Hindi ko ginustong masaktan ka. Ang pagkukunwari ko ay maling desisyon. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, yun ang tanging totoo. Mula sa simula, wala akong ibang babae, Angela. Hindi si Monica. Hindi kahit na sino. Ikaw lang ang minahal ko. Unti-unting muling napaluha si David. Kung huli na ang lahat, tatanggapin ko. Pero kung may natitira pang kahit kaunting puwang sa puso mo para sa akin, kahit kaunti lang. Hindi na siya nakatapos nang sasabihin. Lumapit si Angela at marahang hinawakan ang kanyang muka. Pinatayo siya mula sa pagkakaluhod at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. David, hindi ko alam kung kailan ang eksaktong nawala ang galit ko. Pero alam ko na hindi pa nawawala ang pagmamahal ko. Angela, Mahal pa rin kita. Pero ngayon, gusto ko magsimula tayo ulit. Wala nang sikreto. Wala nang pagtatago. pangako, simula ngayon, sa lahat ng meron ako, isasama kita. At sa harap ng mga ilaw, mga bulaklak at mga taong tahimik na saksi sa lahat, marahang lumapit si Angela at niyakap si David. At nang maghiwalay ang kanilang mga mukha, dahan-dahang naglapat naman ang kanilang mga labi sa isang matamis at mapayapang halik. Hindi bilang simula, kundi bilang panunumbalik ng pag-ibig na minsan nang sinubok, pero hindi kailanman gumuho. Biglang sumabog sa langit ang makukulay na fireworks. Wow! Sigaw ng mga bata. Ang saya-saya! Ani ng isang matandang babae. Dapat kasal na sa susunod. Sigaw naman ng isang binata. Habang ang mga palakpak ay umaalingaw-ngaw at ang mga ilaw ay patuloy na sumasayaw sa langit, magkahawak naman ng kamay na David at Angela. Mas matatag, mas tapat, at mas totoo na ngayon kaysa dati. At sa ilalim ng burol na minsang naging saksi sa kanilang una, ngayon ay saksi na rin sa kanilang pangalawang pagkakataon. Ang totoong simula ng kanilang walang lihim na pag-ibig. Matapos ang emosyonal na tagpo sa lugar, nagpatuloy ang kasiyahan sa baryo. Ang mga ilaw ay nagniningning pa rin sa mga sanga ng akasya. Ang mga bata naman ay tumatakbo sa paligid. At ang mga matatanda ay masiglang nakikiawit sa saliw ng gitara at tambol. Bagay na bagay talaga sila, ani Aling Marita, habang tinatapik ang balikat ni Mang Delfin. Kung hindi pa dahil sa buong baryo, baka ayaw pang magpansinan ng dalawa. Sagot naman ni Mang Delfin, sabay tawa. Habang pumapalakpak ang mga tao sa sayawan, sina David at Angela naman ay nasa gitna. Magkahawak ang mga kamay, magkadikit ang mga katawan. Dahan-dahan silang umiindayog sa himig ng musika na masarap sa pandinig. Tila alon ng payapang gabi. Parang panaginip ang lahat ng ito. Kung panaginip man, sana huwag na tayong magising. Nagkatitigan silang dalawa at bigla silang natawa nang sabay silang mapaatras sa maling hakbang. Pero imbes na bumitaw, mas lalo silang humigpit sa pagkakayakap. Ngunit bigla, sa gitna ng sayaw, may malamig na patak ng ulan na bumagsak sa pisngi ni Angela. Umuulan! Sigaw ng isang bata.
Takbo na! Baka lumakas! Ani Aling Rosa. Nagkagulo ang mga tao. Nagpulasan ang ilan papunta sa mga kubo at ang iba naman ay nagtakip ng mga pagkain. Ngunit sa gitna ng ulan, si David at Angela ay nanatiling magkayakap. Una ay nagulat, pero ang magkahalong tawanan ng dalawa ang bumasag sa kaba. Basang-basa na tayo. Pero masaya ka naman, di ba? Oo, sobra. Habang lumalakas ang ulan, lalo silang nagtawanan. Nagpahabol saglit si Angela, habang si David naman ay pilit siyang hinahabol. Hindi alintana ang basa, ni ang lamig. At sa gitna ng ulan, parang bumalik ang lahat ng dati. Silang dalawa. Walang ibang iniisip, kundi ang kasiyahan ng sandaling iyon. Ilang minuto pa ang lumipas, halos nanginginig na sa ginaw si Angela. Kaya't nagpasya silang humanap ng masisilungan. Ang pinakamalapit, ang malaking bahay ni David. Ilang hakbang mula sa burol. Pagpasok nila, agad silang tinamaan ng kaunting init mula sa loob. Hindi pa ito kompleto. May mga kahon ng gamit sa gilid, may kurtinang hindi pa nakasabit, at may amoy ng bagong kahoy. Ngunit maayos ang kwarto ni David. May malinis na kama, mesa at kabinet. Pasensya ka na, hindi pa tapos ang bahay. Hindi naman ako choosy. Basta hindi tayo mababasa rito. Okay na ako. May tuwalya ako sa loob ng banyo. Gamitin mo muna. Wala kang pamalit? Wala. Naiwan ko lahat sa bahay. Sige, sandali. Pumasok si David sa cabinet at inabot ang isang malaking t-shirt at shorts. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kama. Ito na lang muna ang gamitin mo. Pasensya na kung malaki. Salamat. Habang si Angela ay nasa banyo, si David na may mabilis na nagbihis ng panloob at pantalon. Hindi niya maiwasang mapangiti habang iniisip na naroon si Angela sa mismong bahay na pinagawa niya para muling mapalapit dito. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng banyo. Paglabas ni Angela, suot niya na ang puting t-shirt ni David na parang maikling bestida na sa kanya at ang shorts na bahagyang maluwag. Napatingin si David. Una ay parang natigilan sa kamarahang ngumiti. Hindi iyon mapangahas na tingin, kundi ng paghanga na may kasamang respeto. Bakit ganyan ka makatingin? Wala. Ang ganda mo lang. Napayoko si Angela at napangiti. Ngunit sa loob-loob niya, kabado siya. Dahil alam niyang iisang kama lang ang naroon at malapit na ang hating gabi. Tumawag na ako sa papa mo at pumayag siyang dito ka muna tumuloy. Masyadong malakas ang ulan at baka mahirapan tayo kung pipilitin nating bumalik sa inyo. Pumayag si Papa? Nagtatakang tinignan ni Angela si David dahil sa pagkagulat. You should sleep now. Alam kong pagod ka na. Ikaw, saan ka matutulog? Sa sahig lang. May banig naman ako. I think I can manage it. Sigurado ka? Oh, I want you to sleep comfortably. Tumango si Angela at humiga sa kama. Si David naman ay naglatag ng banig sa sahig at humiga. Ngunit paglipas ng ilang minuto, tila hindi mapakali si Angela. Pasulyap-sulyap siya sa sahig. Ramdam niya ang lamig ng hangin at ang malakas na patak ng ulan sa labas. Ngunit mas ramdam niya ang paninikip ng dibdib sa tuwing naririnig ang ungol ng banig na ginagalawan ni David na tila nahihirapan sa pagtulog. David? Umakyat ka na rito. Matulog ka na sa kama. Baka... Kesa naman magkasakit ka riyan sa lamig. Huwag ka maarte. Sige na. Walang nagawa si David, kundi ang sumunod. Humiga siya sa kabilang gilid ng kama. Halos isang dipa ang layo mula kay Angela. Ngunit, habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin sila parehong makatulog. Parang may mahika sa katahimikan.
Ang pag-ihip ng hangin sa labas ay lalong nagdadala ng damdamin na tila matagal nang gustong kumawala. Nang biglang umikot si Angela paharap kay David, nadulas ang isang binti niya at muntik nang mahulog. Angela, Agad siyang sinalo ni David. Hinawakan niya ang bewang ng babae upang hindi ito tuluyang mahulog. Nagkatinginan sila. Ilang pulgada lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Basang-basa pa rin ang buhok ni Angela at naramdaman ni David ang init ng kanyang hininga. Angela, Hmm? I love you so much, Angela. Salamat dahil muli mo akong binigyan ng pagkakataon na mahalin ka. I love you too, David. Salamat dahil hindi ka sumuko. Pwede ba kitang halikan? Tahimik si Angela. Tumango siya ng bahagya at dahan-dahang nagdikit ang kanilang mga labi. Sa una ay banayad, parang tinitimbang ang bawat galaw. Ngunit habang tumatagal, lumalalim ang kanilang halikan at kapwa sila hingalin. Angela, we need to stop. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at maangkin kita. David, hinaplos niya ang muka ng lalaki. Kung may taong pagbibigyan ko ng lahat sa akin, ikaw lang yun. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Muling naghinang ang kanilang mga labi. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan, sa loob ng bahay na tinayo ni David para sa pagkakataong ito, ay pinagsaluhan nila ang isang pagmamahalan na pinanday ng panahon, tinibay ng pagsubok, at pinalaya ng katotohanan. Sa kabila ng malamig na gabi, sa init ng kanilang pag-iibigan ay sapat upang yakapin ang buong gabi. Tila mabilis ang oras kung ikaw ay masaya. Walang sinayang na oras si David at agad rin niyang inalok ng kasal si Angela. Buong puso naman iyong tinanggap ng dalaga. Ginanap ang kasal sa dating simbahan na dapat sana ay pagdarausan dati ng kanilang kasal. Kung dati ay halos walang dekorasyon ng simbahan, ngayon ay tila isang fairy tale ang loob ng simbahan. Puno ng pula at puting mga bulaklak. Simple pero napakaganda. Naging solemno ang kasal. Kasama ang sumaksi sa kasal nila ang mga magulang nilang dalawa. Nagpasalamat si David dahil hindi naging matigas ang kanyang magulang ukol sa pagpapakasal kay Angela. Kasama rin sa mga bisita ay ang mga taga-baryo at ang ilan nilang mga kaibigan. Angela, you are my life. Wala ako ngayon dito kung hindi dahil sa'yo. I promise you that as long as I breathe, or even in another lifetime, lagi kitang pipiliin at araw-araw na mamahalin. I love you so much, my wife. Hindi na napigilan ni Angela ang pagtulo ng kanyang luha sa vow na binitawan ni David. Alam kong marami na tayong pinagdaanan at mas lalong marami pa tayong pagdadaanan sa hinaharap. Pero pinapangako ko na sa lahat ng bagay na darating sa buhay natin, ikaw ang lagi kong isasama at pipiliin ko. Mahal na mahal kita, David. Gayun din, naghudyat ang pari na maaari niya nang halikan si Angela. Buong puso niyang hinagkan ang babae at gayon din, tumugon si Angela ng buo. Mabuhay ang bagong kasal! Ani ng mga tao sa simbahan. Napuno ng tawanan at mga ngiti ang espesyal na araw para kina David at Angela. Sa buong buhay ni David, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Ngayon ay mag-iisang buwan na sila sa Italy. Sa Italy nila sinagawa ang kanilang honeymoon na siyang lugar na mismong pinili ni Angela. Habang magkayakap sila ni Angela sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampshade,
habang ang patak ng ulan sa labas ay tila musikang nakaukit sa alaala, habang ang init ng katawan ng babaeng minamahal niya ay nakadikit sa kanya. Wala nang ibang laman ang mundo, kundi ang pangalang iyon, Angela. Nakahiga si Angela. Nakatalukbong ang manipis na kumot, habang ang ulo niya ay nakapatong sa braso ni David. Dahan-dahan niyang ginuguhit ng daliri ang linya ng dibdib ng lalaki. Pabalik-balik. Tila kinakausap ang puso nito nang hindi na kailangan ng salita. Please tell me that this is not a dream. It's real, my love. I am your husband. Napangiti si Angela, saka umangat upang tignan si David sa mga mata. Basa pa ang kanyang buhok, nakapulupot ang isang hibla sa pisngi niya, kaya't marahan itong inalis ni David. Naalala mo yung unang gabi nating magkasama sa ulan? Sa gitna ng taniman, yung pinagtanggol kita sa mga lalaking gustong paalisin ka. Oh, akala ko noon, ang tapang mo lang. Pero ngayong andito na tayo, alam kong hindi lang tapang ang meron ka. May puso kang kaya magmahal, kahit sinong tao. Kahit gaano siya kababa sa paningin ng iba. At ikaw, David, akala ko noon, isa kang mahina at kaawa-awang lalaki. Pero ang totoo, mas matatag ka pa sa lahat ng kilala ko. Dumikit si Angela kay David. Hinaplos nito ang pisngi ng lalaki gamit ang kanang kamay. Kahit niloko mo ko noon, kahit nasaktan mo ko, sa bawat araw na pinakita mong nagsisisi ka, doon ko muling nakita na ikaw pa rin ang David na minahal ko at minamahal ko hanggang ngayon. Salamat. Dahil kahit sa lahat ng hindi ko sinabi, pinili mo pa rin na pakinggan ang mga sinasabi ng puso ko. Alam mo bang ilang gabi akong umiiyak noon? Hindi dahil sa galit ako sa'yo, kundi dahil miss na kita. At ako, bawat gabi, tinitignan ko ang singsing mo na dapat sana ay isuot mo sa kasal natin. Ilang ulit kong sinubukang kalimutan, pero hindi ko kaya dahil ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Muli silang nagkatitigan. Mahigpit ang hawak nila sa isa't isa. Ngunit hindi ito pag-aari. Ito ay pagyakap sa katotohanan na kahit ilang ulit silang magkalayo, babalik at babalik pa rin sila sa isa't isa. David, wala ka na bang ibang lihim, di ba? Wala na. Lahat ng dapat mong malaman, alam mo na. Bukod na lang sa isang bagay Ano yun? na araw-araw pinapangarap ko na sa tuwing gigising ako, ikaw ang una kong makikita. Napangiti si Angela. Kumuha siya ng unan at inihagis ito kay David sabay tawa. Ang cheesy mo. Totoo naman. Tumigil ang tawanan at bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi ito mabigat. Ito ay komportableng katahimikan. Ang klase ng katahimikan na hindi kailangang punan sapagkat naroon ang presensya ng taong mahal mo. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. Ngunit ang lamig nito ay hindi na umaabot sa kanilang katawan. Sa silid na yon, sa kutson na hindi pa kompleto, sa silong ng tahanan na hindi pa tapos, buo na ang damdamin, buo na ang pagmamahalan. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka na pinili mong manatili. Hindi ko rin inakala na darating yung araw na kaya kong patawarin ka. At di ko akalain na may isang Angela na kayang baguhin ang buong mundo ko. Ganoon pala yan, no? Hindi kailangan ng perpektong simula para magkaroon ng magandang dulo. Hindi rin kailangan ng dulo kung araw-araw mong pipiliin ang taong mahal mo. Humigpit ang yakap nila. Sa kanilang pagitan ay wala ng tanong, walang alinlangan. Tanging isang damdamin na buo, tapat at walang lihim.
David, Hmm? kung sakaling bibiyaan tayo ng anak, agad na hinalikan ni David ang noo ni Angela. Ikaw lang ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Napapikit ang babae. Pinigil ang luha ng kaligayahan. Saka siya muling yumakap kay David at huminga ng malalim. David, sa tingin ko, buntis ako. Hanggang ngayon hindi pa ako dinadatnan. Agad na napabangon mula sa pagkakahiga si David at gulat na napatingin kay Angela. Agad nitong hinalughog ang kanyang bedside table at nilabas ang isang pregnancy test kit. David, bakit naman may dala kang ganyan? Napatawa ang babae dahil sa reaksyon ni David. I know your period, love. Kabisado ko kaya nagtataka ako kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin. I bought that kit because I have a feeling too. Hinihintay ko lang na magsabi ka sa akin. Marahang hinaplos ni David si Angela sa buhok. Tumango si Angela at agad ring pumasok sa banyo upang gamitin ang pregnancy test kit. Habang nasa banyo si Angela ay halos palakad-lakad sa loob ng kwarto si David. Hindi siya mapakali dahil sa sobrang kaba. Either a boy or a girl, as long as they are healthy. Gagawin ko ang lahat upang bigyan sila ng magandang buhay. Naputol ang iniisip ni David nang lumabas si Angela. David, nakita ni David ang ekspresyon ni Angela. Hindi niya maipaliwanag ang kaba at takot sa mga mata nito. Agad niyang niyakap ang asawa at pinakalma. Don't worry. With or without, it's okay. We still have a lot of time for us. Don't be scared. I am here. Everything is fine. Dahan-dahang pinakita ni Angela ang kit kay David at marahang tumitig ang lalaki rito. Nakita niya ang dalawang matingkad na linya. 2 red lines. This means... Oo, David, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Dahil sa halo-halong emosyon kay David, ay napaluhan na lamang siya at niyakap ng mahigpit ang asawa. I love you so much, babe. Thank you for giving me another reason to live. Pangako, walang iwanan ha. Hindi kita iniwan noon. Nawalan lang ako ng lakas ng loob. Pero ngayon, kahit saan, kahit kailan, hawak ko ng kamay mo. At hawak na rin kita, kasama ng magiging anghel nating dalawa. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito halik ng sabik, kundi halik ng pangako, halik ng kapatawaran. Halik ng pag-asang muli nilang binuo mula sa sugat ng nakaraan. At sa gitna ng malamig na umagang iyon at ng silid ng walang kasosyalan, nagliliyab ang init ng kanilang pagmamahalan. Dalisay, totoo at walang kondisyon. Dahil ang mahalaga, buo na silang dalawa. Lalo na ngayon ay magkakaroon na sila ng biyaya na mas lalong magpapasaya at magpapatibay ng kanilang pagsasama. Pumikit si Angela. May ngiti na hindi maipinta sa labi. At si David ay humawak sa tiyan ng babae. Hindi pa man niya alam ang mangyayari sa hinaharap, ngunit alam niyang ang panibagong buhay na nasa tiyan ng asawa niya ay bunga ng pagmamahalan nilang dalawa. Wakas!